Good morning po sa inyo, Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Good morning, Mayor. Good morning. Good morning po, Sir Ted. Good morning, DJ Sasha. Good morning and thank you for Morning. your Good morning po time. sa ating mga tagapakinig. Opo, salamat na marami. Mayor, kumusta po ang Baguio sa gitna po nitong siguring na nagpaulan po sa Northern Luzon? At Sir Ted, ngayon pa lang araw na to nakakita kami ng araw na gumanda. Alam mo, for the past almost 5 days, tuloy-tuloy ang ulan dito eh. So ngayon lang talaga huminto, nagkaroon ng improvement magmula kagabi. So ngayon may tumisita po ang araw. Ay, praise God, opo. Dito hong mga nagdaang araw ho naman, kumusta po ang sitwasyon sa pangkalahatan? Meron bang mga dati na hong lugar na nagkaroon ng paglambot ng lupa na naapektuhan din po? Nagkaroon ba ho ng mga landslide? Meron pa rin ho tayong mga minor na landslides na nangyari. Pero kung naman ho to, may minor erosions, mga 4 po na insidente. Tapos meron naman ho kami mga fallen trees. Nung unang, yung bagyo nung Egay at maabot ho ng 300 na fallen trees. Ito naman ho, mga 3 fallen trees lang kami rito. May mga naapektuhan din ho mga kabahayan ngayon, mga 2 lang. Pero minor pa lang. Minor Opo. damage. Nawalan ho So, ba? okay naman po lahat dito. Wala naman po kaming injuries. Yung Cannon Road lang po ang hindi pa po passable. Pero pinapabayaan ho yung mga residents, yung mga daan. Opo. Nagkaroon ho ba naman po ng power interruption? Wala ho naman, Mayor. Nagkaroon ho kami ng power interruption. Nagkaroon ho ng 3 beses dahil nagkaroon ng mga electrical hazards. Pero mabilis naman nung gumalaw ang ating Benguet cooperative. Despite po itong bad weather condition itong weekend, kasi nga long weekend po ngayon, kumusta ang turismo dyan? Marami pa rin pong pumanik na ito pong weekend? Grabe nga ho eh. Maski na umulan eh, punong-puno ho kami rito. Kaya nagkaroon naman ho kami ng traffic. Pero tuloy-tuloy naman, gumagalaw naman po mga sasakyan. Hindi naman po kami nagkaroon ng gridlock. Punong-puno ho yung mga hotels po namin. Opo. Well, that's good for the economy of the city. So, at least kahit na maulan, gusto pa rin po siguro ng mga tao na makaranas po ng magandang temperatura sa gitna ng napakainit pa rin pong panahon sa Metro Manila. Mayor, ito pong Mayors for Good Governance na ito. Meron daw kayong comprehensive blueprint. Can you explain to us, sir? Ano ho ang ibig sabihin po nito? Ano po ito? Sir, wala pa po kaming comprehensive blueprint because kung napansin nyo yung movement, pagkagalaw ho ng movement, very spontaneous. Kaya ngayon pa lang ho kami gagawa ng aming visioning, pati yung action plan namin, and then eventually, ito pong gagawin ho namin sa next week will be the action plan for the rest of the year. Tama na rin ho dyan yung visioning. And then after that, sometime in October, itong learnings po namin for the next 2 months, doon po kami gagawa ng annual and strategic plan for 2024 and 3 years after. So doon pa lang ho, wala pa ho talaga kaming clear na blueprint. Aminin ko po sa inyo. Opo. So, sino po nagsimula nito? Paano po ito nabuo na manifesto at kung saan po naman agad raw pong 100 alkalde ang nakiisa po dito? At Sir Ted, as of yesterday, umabot na po ng 155 na alkalde ang nag-sign up. Ngayon, kung pagdating ho sa paano nag-umpisa, dito po yung natatandaan niyo po noong July 3, nung nagsalita po ako sa Philippine National Police. Tapos, for some reason, pinost ho ng PNP yun. Doon na ho nagkaroon ng nag-elicit ho ng reaction, iba't ibang reaction. Tapos, maya-maya ho, nakatanggap po ako alam niyo, lalo na nung umpisa na ho ng mga character assassination. Nag-umpisa na po ako nakatanggap ng mga messages sa aming mga kapwa mayor, lalo-lalo ho yung mga graduate ho ng leadership and governance, dahil kaklase ko po sila eh. So, sila Mayor Ite, yun po, the Mayor Junjun, iba't iba ho yung mga kaklase ko sa Mayor sa Isa, Mr. Sama. So, from there ho, nag-umpisa ho kami nag-usap-usap. And then we got in touch with a group of young volunteers, young leaders from different universities. Sila po talaga yung gumalaw ho behind the scene. Sila na rin ho ang nag-mobilize, sila na rin ho gumawa sa social media. And from there po, tuloy-tuloy na Nag-gain na po ng traction. Kaya nakakatuwa naman ho na ganun pala na
sabik ang mga tao pala sa good governance. Ganun na rin sa mga ibang mga political leaders po natin. Opo. May pangalan na ho ba't officially itong grupo ho ninyo, Mayor Benji? Ah, basta ho yung sa amin ho, the reason why we started with the mayors, kasi gusto ho namin leadership driven. Alam niyo naman, transformation, change, pagbabago, good governance should be leadership driven. Kaya inumpisan po namin sa mga political leaders. Kaya yun ho talaga yung iconic na ho niya, yung acronym 4GG. So Mayors for Good Governance. Tapos magkakaroon din ho ng Youth for Good Governance. Meron ho nga magiging sectoral po yung movement. Yun po yung nakikita namin na mag-umpisa po sa bawat sector magkakaroon po ng good governance movement. Slowly, gradually, hindi ho namin bibigla, hindi ho big bang to, hindi po pangmalakihan. Unti-unti po to, gradual po yung awareness. And then, eventually siguro, pag nakita ho namin lumalaki na, magkakaroon na ho tayo ng overarching na movement. F4GG naman, Filipinos for Good Governance. So sa ngayon ho, doon pa lang ho kami sa sectoral. Opo. So ito po ang kumbaga ang pangmalawakan at pangkalahatang adhikain ng grupo. Magsimula muna dito po sa mga political leaders natin, mayors particularly. And then kanya-kanya na po ito kung depende po sa sektor din na magkukusa po to organize themselves, para makatulong sa sinasabi po ninyo na integrity and transparency in all aspect of governance. Can you tell us about this, Mayor? Ito pong adhikain po ninyo. Yes, Go ahead, sir. Yes, sir. Klaruhin ko lang po. This is not an organization. This is a movement. And it cuts across political lines. So hindi po to political party, hindi po to opposition. Ito po tumulong sa current administration. Tumulong po to sa ating presidente. Kasi nandiyan na po siya. Siya na po yung nakalagay dyan. So wala pong political agenda po to. Kaya nga ho, lagi ko nang binabanggit ko yun na ako po kasi kuminsan na twist po yun. Facts gusto ko raw tumakbo, gusto ko raw tumakbo sa national position. Wala po akong planong tumakbo sa national position. Klaro po yan, sinasabi ko na po yan. Tatapusin ko po yung time ko rito sa Baguio at I'll just fade away. Pero ito po yung ginagawa po namin dahil pareho tayo ng adhikain. Umaasa po tayo dahil gusto ko natin maayos yung kinabukasan ng ating mga kabataan ngayon. Pangalawa ho, mahal natin yung ating bayan. Mahal natin ang ating bayan. So, kailangan talaga ayusin na ho natin dahil talagang hirap po Maski sinasabi ho nila na maraming investors, kaya natin bayaran yung utang natin. Kung tatanungin ko nga ho sila na gusto ba ng mga investors na mag-invest sa isang lugar na grabe na yung corruption. So, ito po yung mga questions po na mahirap po sagutin. Kaya ito po yung initiative ng mismong taong bayan. Ang intention po natin is to raise awareness on the evils of corruption, on the benefits of good governance, and hopefully po, kasi ang hirap pong baguhin yung sa taas Kaya hopefully ang mga taong bayan na mismo magsasabi na magbago na kayo diyan sa taas, magbago na kayo mga political leaders. People should start demanding good governance from our political leaders. Ngayon, ang good governance naman po, hindi talaga hindi lang nakatuon yan sa corruption. Nandyan ho yung rule of law. Nandyan ho yung efficiency, effectiveness. Nandyan ho yung tinatawag ho natin na inclusivity, participative governance. So, ang dami pong principle ng good governance na kailangan hong ipatupad talaga the entire spectrum of governance. So, yun po yung tututukan po namin. Ang pinaka-challenging po is paano namin ma-explika sa masa. Kasi ang masa, gusto nilang malaman ano bang epekto ng corruption sa buhay ko. Yun po tututukan namin ngayon. Ano ba ang epekto ng good governance sa buhay ko? So, talagang gagawa kami. Kaya nga talagang mga kabataan yung katulong ho namin dito. Sila talaga may mga innovative na ideas. Very courageous po sila. Meron silang ibang perspective ng environment ngayon. Kaya nakakatuwa ho talaga na ang kabataan ang talagang gumagalaw behind the scenes.
People empowerment, Mayor. Precisely po. Yun po yun. Another principle of good governance is people empowerment. And that's precisely what we're doing now po. Tama ko kayo. You actually mentioned the right word. Opo. Hindi man ho may tatanggi, Mayor, na itong ganito pong klase ng mga movement, may kinakailangan ng funding, no? Opo. Sa ganun pong usapin, ano po ang tingin po ninyo na pwede maitulong ng ating mga kababayan na interesado po at gusto suportahan ang ganito pong uri po ng kilusan? Alam niyo, nakakagulat ko na may mga talagang tumutulong ho na mga individual, mga kumpanya. Ayaw lang ho nilang magpakilala. Talagang magastos din ho. Ito ako, sa UP lang, magastos din ho. Pero nakakagulat ho kami na may mga nagvo-volunteer na talagang bumibig ng mga negosyante, mga foundation. Nakakatuwa ho talaga, Sir Ted. Ganun ho yung very positive po yung response. Talagang makikita ho nyo talaga na gutom ang tao sa maayos na gobyerno. Gutom, maayos, matuwid, tama, mapagkakatiwala ang gobyerno. Opo. Talagang, spontaneous din ho ang reaction. Nabanggit niyo po, Mayor, no, yung kulay ng politika, may mga pumupula dito, may mga agad pong nagko-connect nito sa inyong umano'y ambisyon kaninyo, pero tinatanggi po niyo ito, no, na yung ambisyon na maging presidente, mga ganun pong usapin. Baka lang ho natin pwede na humasagot ito. Hindi ko na babanggitin pa yung isa po sa mga bumatikos po sa inyo, no, at sinasabi na, sino ba naman si Benji Magalong para mag-akusa sa atin dito? Sabi niyang ganun, ng katiwalian. Ultimo ang Baguio City, may mga COA reports na nagsasabi na may mga questionable umano na mga transaksyon. May mga ganun pong bintang sa inyong pamamalakad po sa Baguio at sinasabi nga, sino ba si Benji Magalong para manguna sa krusada kontra korupsyon? Ano po yung tugon doon? Tama ho yan, ano? Tama ho kayo, Sir Fred. Sir Ted, in-expect ko po yun. In-expect ko po yung ganung character assassination. Alam nyo, kayo galing din ho kayo sa gobyerno. Alam nyo naman yung audit observation memo ng COA. No? Normal po yan. Sa lahat ng ahensya, sa lahat po ng local government unit. Normal po yan. Ang importante po is wala po yung mga under the table. Meron na nga under the table, may over the table pa. Pas kukunin pa yung table mismo. Dito ho sa Baguio, totally ho, wala ho yan. Wala ho yung kanyang kalokohan na pinagkakakita. Sweldo lang po talaga kami rito. At pinanindigan ko na po yan. Tapos pag substandard, kailangan naman hong babayaran ko. Hindi ho ba? Maski na ano pang sabihin ng COA sa akin na kailangan bayaran mo na, hindi ko talaga babayaran ho yan. Pag substandard. At dyan ho talaga kami, mahigpit na mahigpit. Kaya normal ho, ang importante ho, wala po kami, hindi ho kami nakakasuhan ng korupsyon. Hindi rin ho kami na-accuse na meron kaming under the table arrangement. Yung nga ho maghanap po kayo ng kwan dyan na may mag-a-accuse sa akin na meron kaming tinatanggap na pailalim. Kung yung 38 million nga ho, itinanggihan ko before election pa yun. Ito pong 80 million pa na may offer pa ho sa akin in the span of 2 years. Nagpaparinig na sa akin. Talagang tinanggihan ko lahat yan. Pinanindihan ko na po yan. Alam niyo, Sir Ted, sinabi ko, expected ko po yung character assassination. Pero nung dinamay na ho yung mga pamilya ko, katulad ko yan. Kinuna ng picture yung pamilya ng daughter ko, tapos pinakita na yung aking 8-year-old na grandson at yung 14-year-old grandson ko drug addicts. Tapos yung mga daughters ko, prostitutes. Masakit din ho, ano? Masakit din ho. Kaya lang, nag-usap-usap po kami pamilya. Sinabi namin na tuloy ang laban lang ho nito. Itutuloy ho namin yung laban. Ito muna, itong 38 million tsaka 80 million na sinasabi niyo mga attempt, can you elaborate a bit, Mayor? Hindi ko na po. Sir Ted, ito po yung mga construction po na gagawin dito sa Baguio. Ito yung mga investment na gagawin sa Baguio. Kaya ako nagulat nga ako yung mga investors na yung mga contractors, investors na totoo pala na talagang wala ho dito sa Baguio. Kaya nga, ang daming nag-invest dito na malalaking kumpanya. Nandiyan ho yung SM,
Nandiyan po yung Megawide, nandiyan po sila ST Engineering, Singapore, ano? And yung Mob, yung may-ari po ng NLEX, Petro Pacific Norway. Pati po yung mga malalaking kumpanya, Manila Water, they would like to invest in Baguio kasi nagugulat nga ho sila na walang hinihingi sa akin ang Baguio City. Kasi nga sa kanila parang normal na sa kanila na mag-aalok sila. Pero nagugulat ho sila na walang hinihingi ang Baguio City. Tapos minsan nga meron hong malaking project dito na sir, pwede ba kayo namin kausapin sa Manila? Nakaramdam na kagad ako, sabi ko, alam mo, yung mga ibang project nyo, nahingin kayo, no? Oo nga ho Alam nyo, hindi tayo kailangan mag-usap dito dahil dito sa Baguio, wala kaming hingin sa inyo. Ayusin nyo lang yung project. Alam nyo, sinabi sa akin, no? Nagkaroon kami ng isang groundbreaking. Mayor, dito lang talaga sa Baguio yan. Dito lang talaga sa Baguio yan. Sabi niya sa akin. In other words, kapag kukuha ng mga building permit, no, mga mayor's permit, wala hong aasahan na, alam nyo na, kalakaran po sa LGU na mga padulas. Wala po rito. May, Sir Ted, dito, pag kompleto papeles nyo rito. Sa business permit, baka abutin lang kayo ng 8 to 10 minutes dito. Sa building permit naman, meron na kami for residential, siguro abot lang ko kayo ng 5 to 7 days. Tapos for medium, 10 to 12 days. Tapos for complex, mga 21 days, 15 to 21 days. Kasi meron rito, hindi nyo na kailangan pumunta doon sa aming Sibaw Kailangan digital lang, padala nyo na. Pupunta na lang kayo sa Sibaw kung babayaran nyo na lang. Ganun ho yun. Opo. Dito. Opo. Sige. So, talagang, except yung mga nanloloko, kunyari dumaan ka sa isang fixer, tapos sasabihin sa yung fixer na, kailangan ho natin, dagdagan pa yung inaabot natin. Kwakwartan lang kayo ng kwakwartan ng fixer Tapos only to find out, malalaman mo pala na binusa lang ng fixer yung pera pag nagkaroon na ng confrontation. Opo, kaya po tumatagal ng 21 days sa mga complex kasi nga maraming kinakailangan ng mga other permits, di ba? Coming from different government offices, no? Streamline na rin po namin yun. Okay. Opo. Streamline na ulan. Dati-rati nagbayad ka na, abutin ka pa ng mga 6 months bago makuha permit. Bawal na ho yan dito. Pag nagbayad ka na kuha mo na agad yung permit mo Minsan nga nauna pa yung permit mo bago yung bayad. Opo. Mayor, nabanggit po ninyo yung pati ngayong pamilya ho ninyo dinadamay. Opo. Kailan po nangyari ito, Mayor? Siguro mga 2 weeks ago. Tinake down nga yung site Pero nagkaroon kami ng screenshot Yung mga anak ko kinuha ng screenshot. Kaya nakakalungkot. Ganun ho talaga ka-vicious, ka-malicious yung atake. Kaya siguro yung mga nagpo-promote nag-advocate ng mga ganitong klaseng adikain, good governance particularly, bumibigay dahil syempre hindi nila makayanan. Opo. May tanong po si Chacha, Mayor, I hope you don't mind. Go ahead, Cha. Yes po. Good morning po, Mayor Benji. Good morning, DJ Chacha. Kanina po, binanggit nyo po dun sa panayam nyo kay Sir Ted. Klaro lang, para klaruhin na itong this is not an organization but a movement at hindi rin ito oposisyon. Ito ay para mag-create nga ng awareness dun sa mga maling, sa evils ng corruption. Kasi sinasabi nyo, sa inyo po galing kanina, kasi mahirap nang baguhin yung nasa taas. Can we be more specific? Ito po ba yung mga nasa, kumbaga, yung mga nasa national positions na po yung tinutukoy natin? Alam niyo, ang corruption nangyayari sa lahat in the entire political spectrum, pati na rin sa mga national agencies. Matindi na yung corruption. Kumisan nga nag-uusap kami ng mga former legislators. Sila nagsasabi sa akin na Mayor Benji, kailangan siguro talagang tingin na natin. Galing naman ako diyan sa grupo na yan So, binabanggit nila sa akin. I just don't want to be very specific about it. Pero hindi siguro pati rin si Sir Ted, nagkakaroon din ng mga ganyang information talaga na. Hindi na talaga na isipin nyo, pag may sa local government pa lang yung porsyento. Makikita nyo sa mga political leaders natin, ilan na dyan ang mga contractors.
Ilan na dyan ang suppliers, di ba? Yung binabanggit ko nga na may porsyento ka na nga. Merong ikaw pa yung contractor, ikaw pa yung supplier. Doon sa porsyento naman, may mga sobra naman, maabot pa ng mga 40%. Hindi nga kami makapaniwala na ganun grabe. Pero mismo ng mga contractors ang nagsasabi. No? Pati na rin yung experience ng ibang yung mga political leaders pag nagpapalitan kami ng puro-puro. Yung mga mayors, kapwa mayors namin, sila na rin nagsasabi. At isang paborito nga nilang ahensya na talagang punong-puno, talagang isang ahensya na sinasabi natin na nandyan talaga yung corruption, yung DPWH. No? Talaga yung frustration ng mga mayors, mararamdaman nyo talaga na substandard, talagang walang pakialam. No? Walang pakialam. So, hindi lang yung sinasabi ko na sa legislators natin, sa mga, pati na rin kami pati na rin kami rito sa mayors, problema rin namin yan. Vice governors, problema rin natin lahat yan. Kaya talaga entire political spectrum. At iba pa yung sa national agencies na binabanggit ko. At hindi lang sa national, maging po sa barangay level, matindi rin ang korupsyon. Ay, totoo ho yan. Lalo-lalo na ho doon sa mga, alam niyo, pati yung mga barangay permits. Pati na rin ho yung mga, kasi may mga threshold na mga pondo na dapat ang barangay ang magpapatupad. Diyan din ho, nagkakaroon din dyan ng abutan yan. Yung binabanggit nyo rin po kanina, nagutom na ang tao sa maayos na gobyerno. Siguro naman noon pa ito, no? Kaya lang talagang, mas tumitindi po ba ngayon? Kasi parang sanib puwersa na, wala na masyadong oposisyon? According to my own sources, sabi nga nila, at pag nag-uusap kami sa mga kaming kapo mayor, sabi nga tumitindi kasi nga kailangan talagang tigilan na tumitindi ho talaga kasi nakikita nyo naman siguro na tingnan nyo na lang ho doon sa survey. Doon sa survey na ginawa, kailan ba yung last month na survey, 84% wants a more aggressive campaign against corruption. Pero kung titingnan nyo, 47% felt na helpless. Kumbaga parang, sige na, ganyan na yung kalakaran, tanggapin na lang natin, parang gano'n. Alam mo, totally, hindi mo naman matatanggal talaga ang corruption. Pero, mababawasan mo significantly. Bakit sa ibang lugar nag-i-invest? Sabi nga nung mga kakilala naming mga businessmen, I would rather invest in Vietnam. I would rather invest in some parts of Indonesia. Meron naman corruption doon. But I get my money's worth. Dito raw sa Pilipinas, pag kausap na yung isang tao, okay na. Yung pala, marami pa palang dapat kausapin. Magulo. Kaya talaga aatras. So yung nga yung point dun mag-i-invest ka ba doon sa isang lugar na matindi ang corruption? Investors, big companies will not invest. So paano tayo makaka-recover sa ating economy? Mayor, yung binabanggit yung survey, na ang mga Pilipino gusto nga po na aksyonan itong usapin po ng korupsyon. Sa kabilang banda, may mga nagsasabi din po naman na ang mga Pilipino ayaw sa korupsyon, pero kapag naman lantaran na ang korupsyon, hinahayaan na lang din at nananahimik. Na kumbaga, dahil din po sa marami nagugutom, mas uunahin ko na kumita ako ngayon at pambili ko ng bigas kaysa ako'y makialam dyan sa bagay na iyan. Kaya po parang passive na ang mga Pilipino, kaya namumutik-tik at wala pong takot ang iba na mangurakot. Kasi nga sa bandang huli, wala namang condemnation po ng Pilipino Hindi mo na sila mahihikayat na magkaisa para po dito po sa paglaban sa korupsyon. Maaring magsabi sa survey na kontra kami dyan, pero sa bandang huli, wala din po naman po yung people empowerment sa usapin po ng hayagang pong pagtutol sa mga taong ito. Tamang, you said the right words po, Sir Ted. Klaro-klaro po. Ganun po talaga ang nangyayari. Lalo-lalo na nitong, kaya nga binanggit ko sa inyo, ang challenge is paano ipaunawa, paano i-explain sa masa, lalo-lalo na yung mga gutom, na anong epekto ng corruption sa buhay nila. Yun ho talaga ang pinaka-challenging kaya ho talaga, doon ho namin tututukan. Doon ho namin tututukan. At makikita nyo na lang di ho ba, ngayon galit na galit ka doon sa isang political leader. Pagdating sa eleksyon, nako,
Pag binuhusan ka na ng pera, naabutan ka na ng pera, Mm. biglang nababago. Short-lived yung memory. Biglang sasabihin mo lang, napakabait pala niya. Dahil naabutan ka eh. Kaya nakakalungkot niya ako. Kaya nga meron, hindi ko pa may joke kayo nakikita na yung what is the difference between a common thief and a political thief. No? Yung common thief, kung tawagin natin, pag dinakawan tayo, kumisa tawagin natin, mga hayop na yan, mga hoodlum na yan. Pero yung political thief, at tawag natin sa kanila, mga honorable, di ba? Kaya dito sa Baguio, ayaw ko nang tawagin ako honorable, tanggalin nyo na kaya, ayaw na talagin ako honorable. Kumisa sa frustration ko. Hindi ako nagtatawag na honorable. Opo. Sige po. So, Mayor, anong inyong take ko naman dito po meron po naman din na mga sinasabing kasuhan at investigasyon na nangyayari, pero if you also keenly observe, no? Example, ito pong usapin ng DepEd laptop. Kitang-kita po naman, overpriced na, outdated pa. Formally issue. So ang ombudsman po daw, meron ng mga sinuspinde and eventually baka may magsasampa ng reklamo sa ilang individual. Pero ang tanong ho natin, sa kaso pa lang yan simula. Dito po sa atin, sir, 15 years, 20 years ang inaabot bago po doon either sa conviction o acquittal ng mga akusadong ito. Tama po kayo. Yun din po yung frustration, yung justice delayed, justice denied nga ho. Sobrang tagal nga ho talaga sa dami ho ng kaso. At alam nyo naman, dyan sa ombudsman kung first in, first out, parang ganun ho yan So, isa ho yan sa mga frustrations na kailangan din ho nating siguro bigyan, bantayan. Paano ho kaya, yun din ho babanggitin ho namin among sa amin ho mga mayors, kung paano naman ho kami makakatulong, paano kami makikipag-ugnayan sa ombudsman, sa ARTA. Ito nga ho, ARTA, magkakaroon na rin ho kami ng engagement. Nag-usap po kami ni Secretary Perez and he also would like to meet with the M4GG na grupo. So, marami positive po na nangyayari ngayon na Sir Ted na nakakagulat din. For example, I just would like to make a full disclosure for the sake of transparency. No less than the Speaker invited me to the House of Representatives. Ilan ho ba yun? The other week, Thursday. At nagkaroon ho kami ng talaga ng dialogue. At ang summary ho nun is, sabi niya sa amin is, we are with you. We are supporting your cause. We would like to also to institute reforms. Bigyan nyo kami ng ebidensya para at least makagalaw kami kaagad. Sabi niya. In fact, tinatawag pa nga niya yung mga DPWH. Tama-tama kasi nagkakaroon ng committee hearing doon, budget hearing. At talagang nagkaroon kami ng confrontation doon. Sinabi ko rin doon sa mga top officials ng DPWH yung kaaking frustration at yung gustong iparating din ng mga frustration ng ibang mayor sa mga gawa ng DPWH. Well, sige po. So, no, Mayor, ito na lang po. Plunder law. Ano ho ang take niyo ho dito? Sa Pilipinas, kinakailangan ka munang mapatunayang nagnakaw ng 50 million pesos para ka maparusahan ng kaugnay sa batas po ng plunder, no? Para ka makulong na habang buhay, 50 million pesos. Ganun po kalaking halaga muna ang kinakailangan nakawin ng isang public official o kasapakat po ng public official para po makonvict sa kasong plunder. Ano ho ang take niyo ho dito po sa plunder law? Siguro it's about time na ibaba na rin ho siguro natin yung threshold. Sa ngayon ho, hindi pa ako makapagbigay ng definitive na mga, sabihin ho natin, mga proposals. Pero siguro ho, kailangan ho nating ibaba. Nakakalungkot ako na yun talaga. Nakita niyo yung one time, nagkaroon ng lokohan na parang ilan lang ho, 100 pesos ba, 1,000 pesos lang yung binawa sa kanila para hindi tamaan ng plunder law. Natatandaan ko yun na sino ho ba yung... Immigration yun, sa immigration po, sa BID. Opo. Kita niyo yung technicality na gagawin. Kalokohan ho yun Kumbaga nilalaro na lang ho yung ating batas. Kaya siguro talagang significantly ibaba ho yung threshold na yun. Talagang significantly mababago ho yung kaso So, sabi mo namin, these are the things, these are the challenges. At ito rin ho yung mga issues na kailangan ho malaman ho ng movement para matutukan ho namin. We can
we can convert ourselves into a pressure na movement, pressure group. Opo. Sige po. So, Mayor, salamat po sa inyo pong panahon na ibinigay po sa aming programa para po ipaliwanag po itong advokasya na sinusulong po ng Mayors for Good Governance, and kami po ay nakaunawa ngayon na mas malaliman pa sa adhikain po sa pangkalahatan ng grupong ito na hindi lang po ito para sa mga mayors kundi po sa bawat sektor po ng ating lipunan. Kayo na lang po ang magbigay po ng mensahe sa lahat na nakikinig ngayon sa amin na sumusubaybay po dito at interesado pong makilahok sa anumang pong sektor na kanilang kinabibilangan po, Mayor. Maraming salamat po, Sir Ted and DJ Chacha. Unang-una po sa ating mga kababayan, bantayan niyo lang po yung ating good governance na movement. Tuloy-tuloy po to. We will keep the fire burning. Hindi po kami aatras dito maski na ina-expect po na magkakaroon po ng matinding opposition, lalo-lalo na po doon sa mga ayaw pong magbago, pero hindi po kami bibitaw dito. Talagang committed po kami rito, dedicated po kami. At sa ating po mga kabataan, ginagawa po namin ito para sa inyong kinabukasan at dahil po sa pagmamahal ng bayan, sa ating bayan. Maraming salamat po, Sir Ted. DJ Chacha. Salamat po, Mayor. Godspeed, sir. Mabuhay. Thank you. Thank you po. Salamat. Si Mayor Benji Magalong po ng Baguio City sa kanila pong grupo na ngayon nga po ay 140 na mahigit no ng mga Mayors for Good Governance. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.